Thank you so much for joining us, Senator. I am Genesis and this is Bombo Jello, Bombo Radio Philippines. Ito po isang recorded interview to be aired sa ating 32 stations nationwide. Okay, una ho sa mga topic na nais naming maitanong ho sa inyo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nagkaroon po ng serye ng mga pagdinig and so far, ano pong assessment ho ninyo doon sa initial report? Well, alam naman ninyo masyado kaming disappointed at ang minority, naglabas kami ng sariling minority report. Nauna pa nga kami sa kanila kakatawa nga dahil nahihiya naman tayo sa taong bayan. Talagang inaasam-asam nila, natutumbukin ang mga mastermind. Ang mga tinuturo, yung mga, sabihin na natin, yung mga dili, sardinas, yung maliliit, asa na yung big fish na naasahan ng tao. Kaya naglabas kami ng minority report. Bitin na bitin para sa akin kinakailangan sana yung mga nandun na sina Trigive, si Yusef Trigive Olavia na siya naman ang nagsalita, na siya tumanggap ng pera. Hindi naman in-interview si Budget Secretary Amina. Bakit hindi pinapatawag yan? Pati si Speaker Romualdez noon. At yun nga, si Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, kung sino-sino tinatawag at kung ano-ano tinatalakay, pero yung mga nagsasalita lang talaga, hindi naman tinutumbok yung mastermind. Senator, sabi po kasi kanina ni Senator Lacson, wala po daw, base po daw sa mga nakalap ng committee, wala po daw itinuturo na iisang mastermind, kundi mga district mastermind. District, meaning yung mga district engineer lang, tigmaliliit lang. Yun na nga ang pinoproblema ko. Hindi mangyayari yan kapag per district lamang. Nauutusan nga lang yan kawawa naman yung mga district engineer kung tutuusin dahil pinagsasabihan sila ng congressman, may boss pa rin sila yung secretary. Pagkatapos inuutusan rin ng finance committee, APRO committee, yung speaker, senate president, executive secretary. Nakita naman natin ang haba ng listahan di ba? Pati si SAP nandun. Ang dami talagang nagre-request. Paano naman babatok-batukan na lang yung mga district engineer na yan? Abay, dapat yung mga big time talaga. Yung sinasabi nga ni Senator Lacson, syempre, walang lalabas kasi hindi naman niya pinapatawag. Pag nandun na, hindi naman niya tinatanong. Paano lalabas yung katotohanan? Let's talk about your cousin, Senator, former Tiwalag Speaker ko na yun. Romualdez. Hindi na ako kinakausap, matagal na O baka ako tiwalag. Where does he fit dito ho sa report na ito, Senator? Saan po siya mag-fit doon sa magiging report ng Blue Ribbon? Well, binanggit siya na napakarami, di ba? Binanggit siya ni Diskaya, binanggit na rin siya ni Saldico, kahit sabihin natin na hindi under oath at wala rito sa Pilipinas. Ang dami nang nagsabi tungkol sa kanya, yung mga Marines nga, kompletos recados, hanggang kay Presidente Bongbong, may picture sila, may mga dokumento, may mga resibo. Ganon din naman si Saldico, tulad ng sinabi ko kanina, mga numero ng cheque. Nung tinatanong, totoo daw kasi talagang may checking ganun sa bangko. Kaya kinakailangan ungkatin natin yan at wag na tayo sa technicality at kung ano-ano pang dahilan. Alam naman natin puros palusot kapag ayaw. Nagkakaroon tuloy ng bahid na may pinoprotektahan, may pinagtatago. Alam mo yon, pangit yun Kinakailangan sabihin yung totoo para matumbok na natin to kasi habang nagkakaganito, walang pumapasok na investment, mababa ang sahod. Ayan, tapos yung trabaho nawawala pa kasi ang daming nagsasara dito sa oil shock. Talking about dating Speaker Romualdez, Senator, and Saldico, sabi po kanina ni Santing sa press con, ihaharap niya po daw yung 18 Marines dito sa hearing pag makakauwi na po daw si Saldico sa Pilipinas. Ang problema, di ba, kung ano-ano ang announce sa Malacanang, si Presidente pa mismo nagsabi na naaresto na. Yun pala, hindi naman totoo. Yun nga, nakuryente silang lahat. Kaya ngayon, wala nang naniniwala. At kung aantayin natin yan, baka naman until kingdom come, hindi pa tapos yan. Kaya sana, kung sino narito, iharap na kaagad. You used to be the chair ng Foreign Committee ng Senate, Senator. Anong take ko ninyo doon kay Saldico? May nakukuha kayong information na pwede kong i-share sa public? Wala naman. Pero nababalitaan ko na nandun nga sa Europe
At hindi ganoon kasimple yung magpa-extradite dahil ang European, dahil sa kanilang kasaysayan, mahigpit na mahigpit sa political oppression kasi nangyari na sa kanila. At dahil doon, talagang pag sinasabi ng isang refugee, sabihin natin, o yung naghahanap ng political asylum, sinasabi niya na talagang pag umuwi siya, aapihin siya, o talagang pahihirapan siya, yung pamilya niya, ay talagang mahigpit doon, mahirap. Tapos ang Pilipinas, iilan lang talaga ang bansa kung saan may extradition. Hindi ganun kadali, hindi ganun kasimple. Pero inaasahan ko na uuwi at magsasabi ng totoo si Saldico. Sabi naman niya, handang-handa siya. One last question sa Blue Ribbon Committee at sa flood control scandal. Nagkaroon na po ng initial meeting ang lower house at upper house doon sa magiging SONA ni Pangulong Marcos by July. Ganun ba? Hindi ko alam. Opo, meron na po Nag-meeting kaming ba sila? Ba't sila balita. nagme-meeting? Opo. So, ang Bakit In nagme-meeting? preparation in preparation po doon sa SONA. Akala ko nagme-meeting. Kasi usually, syempre yung SONA, naghahanda yung mga executive departments, kinukumpuni lahat ng report nila, lahat ng accomplishment nila. Siguro yung physical arrangements lang yung sa Congress kasi doon naman sinasagawa. Sa tingin po ninyo, Senator, may maganda bang maiuulat si Pangulong Marcos, ang kapatid ho ninyo, about sa flood control scandal, knowing na siya po yung naglabas ho nito? Oo nga, last year, di ba, parang nagpasabog na soundbite na biglang mahiya naman kayo. Yun, nagumpisa. It took on a life of its own. Parang nagkaroon talaga ng interest yung tao kung ano ba talaga ang nangyari. Tapos naglabas pa sila ng listahan. Pero hanggang ngayon, eto nga, sabi nga ninyo, papasok na naman tayo sa SONA. Wala pa naman nakikitang big fish, ika nga, mastermind. Lahat yan. Walang-wala pa. Ngayon, nagme-meeting naman kami, pero yung meeting lang pagkatapos ng mahabang recess. Pero hindi pa napapag-usapan yung impeachment, kung ano yung strategiya ng minorya, kung anong gagawin namin, pagkat hindi pa naman namin natatanggap yung ulat mula sa House of Representatives. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.